Hey, what's up? Welcome back to sa ating Child It's Balls TV. Alright, sa tayo babalik pali mga babayan at ito breaking news. VP Sara Duterte nag-anunsyo na natatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Yan po ang ating aalamin ngayon at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre, hindi mo mawawala, shoutouts tayo sa mga subscribers natin dyan, sa mga supporters natin. Maraming salamat sa inyong suporta at lagi nating hiling 1 view, 1 like po sana sa ating video. Okay, so ito mga babayan, no? Breaking news mga babayan, at ayan po ang ating Vice President Sara Duterte na nag-anunsyo po, no, na tatakbo bilang Pangulo sa 2028 election. At aalamin natin at pag-usapan natin mga babayan, no? At tignan natin ano nga ba ang pulso ng ating mga babayan dito po sa kanyang ginawang anunsyo, at ano nga ba ang meron kaya no posibilidad mga babayan, no, na anong meron. Bakit ngayon ganun kaaga siyang nag-anunsyo ng kanyang pagtakbo bilang Pangulo? Imagine, no, 2 years pa lang mga babayan, no, nag-anunsyo na siya ng kanyang pagtakbo bilang Pangulo sa 2028 election. Okay, so ito, alamin natin, no? Panoorin muna natin yung kanyang video, right? Tapos pag-usapan natin mamaya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umaayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Proverbs 19 verse 21 states, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." It took me 47 years to understand that my life was never meant to be only mine. Unlike others, I may not have been born just to chase happiness. For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, to my country, to everyone who called on me. Yeah, grabe, no? Intro pa lang mga babayan, no? Medyo may pagka-dramatic na ang dating. Parang teleserye dating. Today, I have peacefully accepted that my life is unlike any other. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tagtad ng katiwalian, pinili kong umalis sa kabinete. Kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Grabe, no? 2023 pa lang may impeachment na siya. Alam na niya kagad. Samantalang noong mga panahon na yun, ang binabanata nila is yung Pangulong Bongbong Marcos. Diba mga babayan, yung mga supporters nila, no, umpisa pa lang ng termino ng Pangulo natin, ay binibira na nila ang ating Pangulong Bongbong Marcos. At saka paano yung sinasabi niya mga babayan na umalis siya dahil sa 2025 budget daw, di umano? No, umalis siya sa gabinete. No, di ba ng mga panahon na yun, nasisilip na yung mga confidential funds ng DepEd? Parang nababaligtad pa ata ngayon yung sitwasyon. Parang nababaligtad pa ata ngayon yung senaryo.
Parang ang lumalabas dito mga babayan na ang masama pa ay yung ating Pangulong Bongbong Marcos at sila yung malilinis. Parang ang sinasabi nila, kami ang malinis, kami ang walang ginagawang korap, kami ang pinakamalinis, no? Na inihalal ng taong bayan. Ganun po ba? At si Bongbong Marcos, sabi nila, ang ating Pangulong Bongbong Marcos ang pinakamarumi, pinakakorap daw. Samantalang ang daming lumalabas na balita, no, na yung tatay niya umamin na korap din siya. Diba? Bakit hanggang ngayon hindi maipaliwanag yung confidential funds na yan? Mamaya pag-uusapan natin to mga babayan. Tuloy lang natin. Tapusin na lang siguro muna natin yung kanyang kadramahan speech eklabush na to mga babayan. Ha? Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad Nako. kung tinulungan ko mahalal Talaga lang si ha. BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Talaga lang ha. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. Ngunit may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa susunod na henerasyon. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Walang pangalawang pasaporte. Bakit walang bahay sa ibang bansa? Anong problema doon? Takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Oh, bakit kailangan natin magkaroon ng bahay sa ibang bansa? Bakit pati yung kinakatakot niya mga kababayan? No, yung mga kababayan daw natin na walang bahay sa ibang bansa, may mga rules po sa ibang bansa bago ka magkaroon ng sarili mong bahay doon. Wow! Wow naman! Parang ang labo ata nun. Walang pangalawang pasaporte. Ano daw? Walang pangalawang pasaporte? Bayan natin walang bahay sa ibang bansa. Walang pangalawang pasaporte. Oh, Walang ibang matatakbuhan, kundi bakit kailangan ng pangalawang pasaporte? Bakit kailangan ng pangalawang pasaporte? Paki-explain nga. Bakit kailangan ng pangalawang pasaporte, BP Sara, ng mga kababayan natin sa ibang bansa? Bakit? Bakit kailangan ng pangalawang pasaporte? Para ano? May tinatago ba yung mga kababayan natin sa ibang bansa para magkaroon sila ng pangalawang pasaporte? 'Di ba?
nasa sa kanila yun. No, nasa ibang bansa yun yung kung pagkakalooban sila no ng dual citizenship. 'Di ba? Ini-a-apply yun. So bakit pati yun pinakikialaman? Bakit pati yung ginagawa mong issue? Na parang irrelevant mga kababayan no do sa kanyang mga sinasabi. Ang Pilipinas, kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan, na ako'y kahadlok, nga moabot ang adlaw na dawaton na lang nato ang kapobrehon isip kapalaran. Nga maanad na ta sa sayo, nga mawad-an na lang ta og paglaom. Og labaw sa tanan na ako'y kahadlok, nga moabot ang adlaw nga wala na tay Pilipinas nga ikahatag sa atong mga anak. Wala na raw Pilipinas para sa mga anak. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Alam nyo mga kababayan, no, sorry doon sa mga kababayan natin dyan. Pero kasi hindi karamihan ng mga Pilipino nakakaintindi ng salita nila. Hindi lahat ng mga Pilipino nakakaintindi ng salita na ginagamit nila. Di ba? Kung ikaw, Vice President, no, at talagang taos-puso yung iyong sinasabi at gusto mong maintindihan niya ng taong bayan, no, dapat ang ginamit mo, no, Tagalog or Filipino language. Yung maiintindihan ng lahat. 'Di ba? Paano yung hindi nakakaintindi ng mga sinabi mo? Doon pa lang makikita natin, no, mga babayan, na parang may inconsistency dito kay BP Sara. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Shukran. Any questions? No? Okay, so yan, mga kababayan, no, yun po yung kanyang announcement bilang Pangulo ng Pilipinas, mga kababayan. Tatakbo daw po siya sa 2028, mga kababayan, no? At ang syempre, hindi maiwasan, maraming matutuwa dyan ng mga DDS. Ayan, mga kababayan. No? I love you, BP. Oh, we are praying for you. God bless, God bless. Salamat, diba? Ganyan, syempre, mga DDS yan eh. Okay, so ito panoorin natin. Ito ang tignan natin, mga babayan. Yung iba naman sinasabi, no? Di naman nakainom ba yan gamot at wala sa ayos ang pinagsasabi niya. Nagkamali man, babangon uli, BP Sara Duterte pa rin sa 2028. Ha? Aral-aral na para maging fluent speaker in local and international. Hire more smart lawyer, not just a lawyer, an intelligent one. At first, ito yung sinasabi ko, mga babayan. At first, seems like a wrong move to announce early, but it is also seems it is a calculated strategy. Okay, pag-usapan natin to, no? Strategy yan parang magdalawang isip na yung ibang congressman. Alam nila yan na malakas ang BP. Strategy nila yan. Okay? So, ito kasi yan, mga babayan. Pag-usapan natin, ha? Ito lang yung take ko dyan. No, bakit nag-announce ng mas maaga itong si VP Sara Duterte? Una, no, para takutin siguro yung mga kongresista na may hawak ng impeachment. Bakit kanyo? No? Dahil kapag nanalo si VP Sara sa 2028, mga babayan, yari itong mga kongresista na to. Kasi kung final yung impeachment, no, lumargay ang impeachment case na yan at ang hatol, no, not
not guilty do sa impeachment na yan, yari itong mga kongresista na to. Babalikan yan. Kaya ng politika sa atin sa Pilipinas eh. 'Di ba? Hindi mo ako tinulungan, no, inimpeach nyo ko. 'Di ba? So, ito most likely para sa akin matatawag no na ano to, opinion ko lang to mga babayan matatawag to na parang pananakot no doon sa mga kongresista. Parang ano 'yan? Sige, subukan nyo ako i-impeach. Ito, nag-announce na ako, tatakbo ko 2028. Parang ganun, parang sindakan. No? Sabihin natin, hindi po ganun yung kanyang intensyon. Pero kasi, yun po yung opinion ko lang, nakikita natin. Diba? Sabi nga dito, strategy nila yan. No, the earlier na mag-announce siya, mga babayan, which is a wrong move dahil nakikita na kagad ng mga kalaban niya kung tatakbo siya o hindi. Okay? So, pwede rin mga babayan na kaya siya nag-announce ng presidency no, sa 2028 para makalculate niya sino yung mga posibleng makakalaban ko for 2028. No? And then, dun pa lang, pag nakita nila na may gumalaw no, na posibleng makakalaban niya sa 2028, babakbakan na ngayon yan. Sisirain na ngayon yung kredibilidad niyan. No, kaya doon sa mga nagpaplano na tatakbo for 2028 na presidency, no, mag-isip-isip kayo kung i-announce nyo kagad yan o hindi. Dahil umpisa pa lang, babanata na kayo niyan. Okay, so ang tanging makakapigil na lang sa pagtakbo ni VP Sara Duterte ay nasa Congress din. Nasa Senate din. No, kung yung impeachment complaint ni VP Sara Duterte ay lulusot at siya po ay found guilty, di siya makakatakbo bilang president ng 2028. Okay? So, nasa kanila ang susi. So, ito pong pagtakbo na to, pag-announce ni VP Sara Duterte ng kanyang presidency sa 2028, hawak po no, ng Kongreso at Senado ang kapalaran ni VP Sara Duterte. Ito ngayon yan. Ito ngayon yan. No, kapag si VP Sara na-impeach, magagalit ang taong bayan. Maraming magagalit na DDS. 'Di ba? Maraming magagalit. Kasi ine-expect na nila na tatakbo for 2028 si VP Sara at sasabihin nila political persecution yan. Pwede rin nila sabihin mga babayan na kaya in-impeach si VP Sara dahil patunay lamang na malakas si VP Sara. Pero mawawala tayo doon sa katotohanan na kaya siya na-impeach dahil merong nangyari. Diba? May inimbestigahan at found guilty siya dun sa mga bagay na inimbestigahan o mga files o mga kaso na i-file laban po sa kanya. Kaya siya naging guilty. Kaya siya na-impeach. Diba? Hindi dahil kinatatakutan siya para sa 2028 election. Dahil maraming pwedeng tumakbo dyan na pwedeng makakatapat na itong si Sara Duterte. Kung talagang ayaw na ninyo ng style ng mga Duterte, pwede silang magsama-sama. Diba? Pwede magsama-sama yung mga yan. Pwedeng magkaroon ng panibagong unit team, no, na tatalo dito sa mga to at tatapos no, sa, let's say, sa ng mga Duterte. Diba sa legacy na itong mga Duterte na kung may legacy nga sila. Ganun lang yan, mga kababayan. No, kaya maaga siya nag-announce para matansya niya kung sino yung mga kalaban, no? Makapagbigay siya ng signal no, sa Kongreso at Senado no, na kung ano't ano man ang mangyari sa akin, kung manalo o matalo ko sa impeachment na yan, no, may kalalagyan. Pag natalo siya, mga babayan, o nanalo siya sa impeachment, sabihin natin, no, not guilty. O, lahat ng mag-file ng impeachment sa kanya, may kalalagyan niya mga yan. Otherwise, matatalo siya sa 2028 election. Okay, so mamaya pag-uusapan uli natin, no, babalikan natin lahat ng mga sinabi niya dito. No, pag-usapan natin yan doon sa next video natin, mga babayan. So yun lang muna yung komento ko dito sa kanyang pagtakbo kung bakit siya nag-announce ng mas maaga. No, para makapagbigay siya ng warning siguro doon sa mga nagpaplanong ituloy yung impeachment na yan. Especially sa Congress. First step kasi yun eh. 'Di ba? Sa Kongreso, unang-unang step 'yan. No? Warning 'yan sa Kongreso. Warning 'yan sa mga kongresista na gustong naboboto no sa kanyang impeachment.
Okay? So, tandaan niyo po yan mga babayan ha. Pagka lumusot yung impeachment na yan at pagdating sa Senado na found not guilty siya mga babayan, posibleng babalikan ito mga kongresistang nagtuloy ng impeachment niya. Okay? So, kung siya naman po ay na-impeach mga babayan, dead end. Tapos na yung usapan. Diba? Tapos na yung usapan mga babayan kasi na-impeach na siya, hindi siya makakatakbo eh. Diba? So ano yan? Sabi ko sa inyo, ulitin natin, parang warning yan sa kanilang lahat. Ito pong binitawan na to ni Sara Duterte. Okay, so anong sa palagay ninyo? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.